Ang araw, mga kapatid at mga manonood, sana po ay datnan kayo ng pag-aaral na ito ng nasa mabuting kalagayan. Ang ating po pag-aaralan ngayon, ating pagtatalakayin, ay tungkol sa sulat ni Pablo sa Efeso, Kapitulo 2, at ang pamagat po ng titulo nito ay Biyaya lang ba o biyaya at gawa ang kaligtasan? Marami po mga religious group ngayon ang nagtuturo na ang kaligtasan daw po ay makakamit sa pamamagitan ng sa biyaya nga po. Pero meron po silang idinadagdag na turo. Ligtas ka daw sa biyaya, pero kailangan mong sundin o gumawa ng mabuti para totoong maligtas ka. Meron nga po nagsasabi na ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas. Na ang kanilang paniwala, kapag hindi ka pa nakapagtiis, hindi ka maliligtas. Yung po partikular na talata na yon ay pag-aaralan natin sa ibang paksa. Pero ang pag-aaralan po natin ay kung ang Kristiyano nga po ba ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya o kailangan ng biyaya at gawa. Yan po ang ating pag-aaralan natin at ating pong pag-uusapan. Ating pong tunghayan ang sinasabi at ating pong basahin at sinasabi sa talatang 8 ng Kapitulo 2. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Dito po maliwanag na sinasabi, mga kapatid, na sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. At ito po ay kaloob ng Diyos. Ano po ba ang biyaya? Maliwanag po, mga kapatid, hindi po ito sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi po dahil ikaw niligtas ka dahil sumunod ka sa kautusan. Hindi rin po sinasabi rito na dahil mabuti kang tao o marami kang ginawa, ay iniligtas ka. Hindi po gayon. Ang sinasabi po rito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Maliwanag po, ito po ay kaloob ng Diyos. Ano po ang dapat natin gawin? Kung sa ating sarili lamang po, wala po tayong dapat gawin. Dahil ito po ay ginawa na po ng ating Panginoong Hesus. Siya po ang nagbata ng lahat ng kasalanan. Siya ang napako sa krus. Tinikman niya ang kamatayan para sa atin. Kaya po, ito po ay biyaya. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi dahil sa ating mga gawa, hindi dahil sa pagsunod natin sa kautusan. Ito po ay binigay na parang libre, kaloob. Hindi po reward sa paggawa natin ng mabuti, hindi rin po reward sa pagsunod natin sa kautusan. Ito po ang maliwanag, ito po ay kaloob ng Diyos. Ano po ba ang pagkakaiba ng biyaya at ng rewards? Tunghayan po natin sa Romans, talatang Kapitulo 4, at sinasabi po doon ang istorya naman ni Abraham. Ating punto ngayon, umpisahan sa talatang 1, ano nga ang ating sasabihin na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman,
Ito po, atin pong pansinin, ang sinasabi po rito, ang natunghayan, ang ating sasabihin tungkol kay Abraham, ayon po sa laman. Tandaan po natin yung ayon sa laman dahil ito po yung laman yung gumagawa. Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, alalahanin po natin, wala pa pong 10 Commandments noon. So, kung inari po si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, yun nga po yung pagsunod niya sa Diyos o sa mga kautusan na ibinigay niya bago pa yung 10 utos, ay meron sana siyang ipagmamapuri. Kung si Abraham ay naging mabuting tao, meron nga siyang ipagmamapuri dahil mabuti siya. Pero datapwat, hindi po sa Diyos. Yan po ang sinasabi. Dahil marami pong nagdiligaw sa talata na ito. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y ibinilang na katuwiran. Yung pong pagsampalataya ni Abraham sa Diyos ang ibinilang na katuwiran. Hindi po yung pagsunod niya, hindi po dahil mabuti siya, hindi rin po dahil sa mga kabutihan na nagawa niya, kundi bagkus dahil sa pananampalataya niya sa Diyos, yun ay binilang na katuwiran. Ituloy po natin sa talatang 5. Ngayon, sa Kanya na gumagawa, ito po yung gumagawa, ngayon, pinapaliwanag po ni Pablo, ngayon, sa Kanya na gumagawa, palagay natin sumusunod sa kautusan, yung mabuting tao, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti. Yan po yung ganti, rewards, kundi utang. Yan po ang pagkakaiba ng biyaya sa rewards. Kung siya'y gumagawa ng mabuti, siya'y gumagawa ng sumusunod sa kautusan, hindi po ibinibilang na biyaya yon. Dahil po sinusunod niya, ginagawa niya. Kundi iyon ay utang na dapat bayaran or ganti. Hindi po biyaya yon ang mangyayari. Kaya po, mga kapatid at mga manonood, iba po ang biyaya sa rewards. Yung biyaya po, ito po ay kaloob ng Diyos. At kung tutuloy po natin sa 5, datapwat sa Kanya na hindi gumagawa. Ito po, i-compare na po natin yung gumagawa sa hindi gumagawa. Ngunit sumasampalataya sa Kanya na umaaring ganap sa masama. Ito na po yung pagkakaiba ng gumagawa ng mabuti sa sumasampalataya lamang. Ngunit sumasampalataya sa Kanya na umaaring ganap sa masama. Masama po ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katuwiran. Yan po mga kapatid ang maliwanag. Sa isang banda, mayroong tao na sa tingin niya, gumagawa siya ng mabuti, sumusunod siya sa kautusan, sinusunod niya lahat ng utos. Pero, iyon ay ibinibilang na utang. Hindi po biyaya yon. Pero yung sa isang banda, yung tao na hindi gumagawa, hindi siya gumawa ng mabuti, hindi sumunod sa utos ng Diyos, pero sumasampalataya siya sa Kanya na umaaring ganap sa masama, ay ang kanyang pananampalataya ay ibinibilang na katuwiran. Yun po ang pagkakaiba, mga kapatid, ng biyaya at ng rewards. Kahit po gaano ka kasama, kahit pa pinatay mo ng 6 million na katao, kung ikaw ay sumampalataya doon sa Kanya na umaaring ganap sa masama, yan po ay binibilang na katuwiran. Hindi po dahil sa pagsunod mo ng utos, hindi rin din po sa paggawa mo ng mabuti.
Ito po ay kaloob at libre kaloob ng Diyos at biyaya. Kaya kung babalikan po natin mga kapatid ang Epeso at patuloy nating babasahin sa 9, ito po ang sinasabi, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Yan po mga kapatid. Mas binigyan din po dito na sinasabi, hindi po sa pamamagitan ng mga gawa ninyo. Hindi dahil sumusunod sa kautusan. Hindi dahil napakabubuti mong tao kaya ka iniligtas. Hindi dahil marami kang tatulungan at magmamapuri ka na sa Diyos. Hindi dahil sinunod mo ang kautusan, magmamapuri ka na eto, dapat ako, ligtas ako dahil sumusunod ako sa utos. Ligtas dapat ako dahil tumutulong ako sa mga tao. Marami kong nagawa mabuti. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, mga kapatid. Upang ang sino man ay magmapuri. Yan po ang mensahe ng talatang ito. Nililimitahan po ang magiging mapagmapuri sa sarili or magiging righteous by your own self, kundi sa pamagitan ng biyaya dahil sa awa ng Diyos, dahil sa pag-ibig niya, na kahit tayong napaksama natin tao, binigyan tayo ng awa, binigyan tayo ng kaloob, binigay sa atin ang biyaya upang tayo'y mangaligtas. Yan po ang kaligtasan pinagkaloob sa atin ng ating Diyos. Hindi po dahil sa ating mga mabuting gawa, hindi rin po dahil sa pagsunod natin sa kautusan. Tayo po ay niligtas ng Diyos sa pamagitan ng biyaya. Dahil sa biyaya at sa pamagitan ng ating pananampalataya. Hindi po dahil sa ating magawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ngayon, bakit kailangan kapag gumawa ng mabuti? Kapag ka ba hindi ka na gumawa ng mabuti at hindi ka sumunod sa kautusan, hindi ka na niligtas? Yun po mga kapatid, ang maling pagtingin sa biyaya ng Diyos. Kapag ikaw po ay niligtas ng Diyos, tinanggap mo at sinampalatayanan mo siya na umaaring ganap sa masama, ikaw po ay binilang na bilang anak ng Diyos. At bilang anak, ikaw ay tagapagmana. Datapwat, bilang anak din naman, expectin mo ang pagpalo ng Ama. Ang ating pong kaligtasan ay kaloob. Kumbaga sa Pilipinas ngayon na binibigyan ng mga SAP, kapag binigyan ka ng SAP ng ayuda, nakalista na ang pangalan mo sa tumanggap ng ayuda. Kung ano man ang gawin mo pagkatapos mong tanggapin ng ayuda, nakalista ka na. Hindi ka na mabubura sa listahan ng tumanggap ng ayuda. Yan po ang kaligtasan na ibinagkaloob sa atin. Biyaya po yan. Hindi, kung itapon mo man ang ayuda, nakalista ka pa rin sa tumanggap ng ayuda, mga kapatid. Dahil po maraming mga relihiyon ngayon na nagtuturo na sinasabi, kapag tinanggap mo yung biyaya or yung gift, pwede mong gawin na tanggihan yung gift. Pagkatapos binigay sa iyo, tinapon mo, hindi ka naligtas. Mali pong filosofiya yun, mga kapatid. Hindi po ganun ang biyaya ng Diyos. Nung niligtas po tayo, hindi po tayo mabuting tao. Masamang tao po tayo nung niligtas tayo ng Panginoon. At hindi dahil sa mga gawa. Gumawa ka naman masama, hindi ka na ba iligtas ng Panginoon pagkatapos niyang tanggapin ng kanyang biyaya? Hindi po ganun.
Kung ang anak po ng Diyos ay nagkakasala, pinapalo po yan. Pero hindi po nangahulugan, mga kapatid. Hindi na po tayo ligtas. Dahil nung tanggapin natin ang kaligtasan, nakalista na po ang pangalan natin sa mga tumanggap ng ayuda na kaloob ng Diyos. Hindi po natin pinagtrabahuhan, sa mga sample na po natin ng ayuda, hindi po natin pinagtrabahuhan ang ayuda. Hindi po natin pinaghirapan ang ayuda. Ito po ay kaloob ng gobyerno. Gayon din ang kaligtasan. Hindi po natin pinaghirapan ito. Hindi po natin ito, kung ba gumawa ka ng masama, hindi ka natatanggap nito. Tinanggap po natin ang ayuda. Tinanggap po natin ang ayuda ng Diyos. Tinanggap natin ang kaligtasan at nilista na ng Diyos ang ating pangalan doon sa mga tumanggap ng kaligtasan. Ituloy po natin ang pagbasa, mga kapatid, sa talatang 10. Ito po ang sinasabi, sapagkat tayo kanyang gawa na ninilang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ito po ay ginagamit din ng mga ibang relihiyon na nagtuturo na dapat kailangan palang gumawa ka ng mabuti. Ating pong tandaan, mga kapatid, ang biyaya po ay kaloob. Ito po ay nung sinabi po ito, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo, nilalang na tayo, after that, niligtas na tayo. Para sa mabuting gawa. Kung hindi ba ako gagawa ng mabuting gawa, hindi na ako naligtas. Hindi po biyaya yun kung kailangan po ng gumawa ng mabuti. Hindi po biyaya kapag dinagdagan mo ng mabuting gawa. Kumbaga, it's not grace if you added something in it. Kapag nagkaroon ka ng plus, hindi na po biyaya yun. Ito po ay paglakad na dapat lakarin naman kapag ikaw ay naligtas. Pwede kang hindi lumakad, pero ligtas ka na. Kasi po, ang biyaya nga po ay kaloob. Hindi po ito kung ano man ang gawin natin, hindi po makaka-apekto sa kaligtasan dahil ito po ay biyaya at ito'y kaloob. Tatanggapin lamang po natin ito. Datapat, mga kapatid, hindi ko sinasabing huwag na kayong gumawa ng mabuti. Bilang bunga po ng Espiritu naman na ipinagkaloob sa atin din, ang Espiritu na po ang mag-lead sa inyo kung ano ang nararapat gawin. Pero wag po tayong mawawalan ng mga pag-asa kung sakali tayo magkasala at hindi nakagawa ng mabuti, hindi nakasunod sa kautusan. Dahil hindi po yon ang biyaya. Ang biyaya po ay kaloob. At ang pagsunod o paggawa ng mabuti ay bunga lamang nang ikaw ay ligtas. Ngunit kung hindi ka gumawa ng kabutihan, nagpatuloy sa kasalanan, iyan po ay nangangahulugan na ikay lamang nabubuhay pa rin sa laman. Iba po ang nabubuhay. Tandaan po natin, mga kapatid, tayo po ay tumanggap ng kaligtasan sa Panginoon, tayo po ay ipinanganak na muli. Meron na pong bagong tao sa atin na hindi nagkakasala. At ang nagkakasala po sa atin, mga kapatid, ay yung dating tao na nandyan pa rin. Hindi po mahihiwalay yan eh. Nandyan po yung bagong tao na ipinanganak na muli at yung dating tao na dapat ay patay na pero nandyan pa rin. Mape-perfect lamang po yan. Mag-iisa lamang yan kapag dumating na ang ating Panginoon.
na yung ating bagong tao ay papalitan niya ang lumang katawan na ito na sinful flesh. At doon magiging perfecto na tayo. Pero sa ngayon mga kapatid, tayo ay niligtas ng Panginoon. Binigyan tayo ng biyaya. Ito'y kaloob, hindi dahil sa ating mga gawa. At nararapat lamang bilang ating ganti, ito po ang utang naman natin. Na tayo'y lumakad sa mabubuting gawa. Kung hindi ka nakabayad ng utang, ang utang po natin ay gumawa lamang ng sumunod sa Kanya. Pero hindi po ibig sabihin, hindi na tayo ligtas. Maliwanag po na ang kaloob, ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng gawa. Anumang gawa yun? Mabuting gawa man, masamang gawa man. Hindi sa mabubuting gawa upang sino man ay magpupuri. Tuloy po natin. Atin pong alamin, mga kapatid, na ang pagkakaiba ng Hentil at ng mga Israel. Kaya nga, alalahanin ninyo na noong una, ito po ay sulat sa mga Hentil sa laman. Tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Ito mga kapatid, ang pagkakaiba ng Israel at mga Hentil. Kung titingnan po natin dito, sa isang banda, Israel, ang tinuturong po dito ay yung mga Hudyo na ipinanganak naman sa lahi ni Abraham, sa lahi ni Isaac, at ganin din sa Israel. At ang mga Hentil ay yung mga hindi po nabibilang doon sa sa linya ng lahi ni Abraham at ni Isaac at ni Israel. So, sa mga tuwid, mga kapatid, ang mga Israel ay mga tinatawag ngayon mga Hudyo, although hindi po lahat sila Hudyo, pero yan po ang atinang na kasanayan na tawagin mga taga-Israel, mga Hudyo, at ang hindi mga taga-Israel, maliwanag, ay mga Hentil o mga Gentiles. Ano po ang sinasabi? Balikan natin sa talata, kaya nga alalahanin nyo na kayo nung una, mga Hentil sa laman, ito po, Hentil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman. Kung ang mga Israel po ay tinatawag na pagtutuli at ang mga Hentil ay hindi pagtutuli. Tuloy po natin mga kapatid ang basa sa talatang 12 na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ni Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Ang mga Israel po, o tayo, gayon din, tayo mga compare sa Israel, sa ating nabasa, ang mga Hudyo may Kristo. Sila po yung may promise na Messiah o yung Mesias. Sila po ang may pangako na darating na Kristo. Samantalang tayong mga Hentil ay hiwalay at walang Kristo. Wala pong pangako sa atin ng Kristo. Balikan pa po natin mga kapatid, mga di kabilang sa mga bansa ng Israel at taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng mga pangako. Ang mga Israel po mga kapatid ay meron silang mga tipan ng pangako. Tulad nga po ng tipan nila kay Abraham na pagtutuli, kasama po diyan ng mga
angkan naman na tinuli sa angkan naman ni Ismael. Datapwat ang pangako ng Diyos ay hindi po kay Ismael, kay Isaac po. Na gayon din naman si Isaac nagkaroon din ng anak, at ito naman ay inano kay Israel. Tayo, samantalang tayong mga Hentil, wala po tayong tipanan sa Diyos. Hindi po tayo nakareceive ng anumang pangako. Hindi po nakipag-usap sa atin ng Diyos, kundi sa kanila lamang. Ano pa po ang sinasabi, mga kapatid? Na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Ito nga po. Yung mga tipan, mga kapatid, isa sa mga tipan nga ay yung pagtutuli kay Abraham, na mababasa po natin sa Genesis 17, talatang 14. Ito po ang pagkakaiba natin sa kanila, no? Atin pong basahin sa Biblia. At ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kanyang balat ng masama, ang taong iyaon ay maihiwalay sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan. So, sa mga katuwid, mga kapatid, ang mga hindi tuli sa lahi ni Abraham, gayon din patuloy hanggang kay Isaac at kay Israel, ang mga taong yaon ay mahihiwalay sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan. Ito po yung mga nasa lahi niya, ito yung mga nasa lahi niya na hindi tuli, na dapat ay mahiwalay sa kanyang bayan. So tayo po na Hentil na wala namang tipan, talagang normally hindi po tayo tuli. Kaya wala po tayo, malayong-malayo na po tayo sa Diyos, sa tipan na yon. Kaya kung sila po ay mayroong pagtutuli, tayo po ay tinawag din naman na walang pagtutuli o di pagtutuli at labas sa lahi ni Abraham, labas sa lahi ni Isaac, labas sa lahi ni Israel. Ano pa po ang tipan nila? Meron po silang kautusan. At sa kautusan po nito, mga kapatid, ang naghihiwalay sa atin, sa kanila, tayo po walang kautusan. So po, tayo po ay nabibilang sa mga Hentil. Tayo po ay walang kautusan. Hindi po sa atin ibinigay ang 10 Commandments at ano pa mga kautusan. Kung babasahin niyo po ang Biblia, puro sa kanila po. Isa po ang sa kautusan ay ang Sabat. Matutunghayan po natin ito, mga kapatid, sa Exodus, sa Kapitulo 31, talatang 13 hanggang 14. Ito po ang sinasabi, mga kapatid. Taas po natin. Umpisan po natin sa talatang 13. Ito po ang sinasabi. Salitain mo rin sa mga anak ni Israel. Ano po? Sa mga anak po ni Israel. Na iyong sabihin, katotohanang ipangingilin ninyo ang aking mga sabat. Sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon. Sa inyong mga lahi, maliwanag po, sa inyong mga lahi, upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Himay-himayin po natin, salitain mo sa anak ni Israel, natanda sa akin sa inyo sa buong panahon sa inyong mga lahi. So, maliwanag po, sa lahi ni Israel, sa lahi nila, upang inyong makilala na ako ang Panginoon nagpapabanal sa inyo.
Tuloy po natin sa 14. Inyong ipangingili ng Sabat nga, sapagkat yaoy pangilid sa inyo. Bawat lumapastangan ay walang pagsalang papatayin, sapagkat sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na iyon, ay ihihiwalay ang taong iyon sa kanyang bayan. Maliwanag po mga kapatid, ang Sabat ay para lamang sa kanila. Dahil ang sino mang gumawa o hindi pangilin ng Sabat, ay ihihiwalay ang tao yaon sa kanyang bayan. So maliwanag mga kapatid na ang Sabat ay para sa kanila at ang mga hindi gumagawa ng mga yaon ay hiwalay sa bayan. Hiwalay sa kanila. Ibig sabihin, tayo yung walang Sabat, na di nangingili ng Sabat. Isa po yan sa mga naghihiwalay sa atin sa kanila. At gayon din sa kautusan, meron din po silang mga pinagbabawal na pagkain tulad po ng baboy, seafoods, at iba pa. Yan po ay bilang bukod sila sa ibang tao. Kaya ang tayo po mga hintil, maliwanag po na tayo ay yung mga taong kumakain ng baboy, kumakain ng seafood at kung ano pa man. Dahil una nga po sa lahat, wala tayong kautusan, hindi tayo nangingili ng Sabat, wala po tayong utos na gawin ng mga lahat ng yaon. Sila po ay nabubukod tangi. Sila po ang apple of the eyes ng Panginoon. At ang mga hintil, wala po talaga. Tanggapin po natin ang katotohanan para po tayong walang kwenta. Dahil hindi po tayo binigyan ng ganitong kautusan. Hindi tayo kasama sa mga tipan. Wala tayong Kristo. Yan po ang katotohanan noon, mga kapatid. At kung tutuloy pa po natin, nung tinuloy natin sa Efeso 2, balikan natin sa Efeso 2, 12, natin pong basahin, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na madi kabilang sa bansa ng Israel at taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Maliwanag po mga kapatid, kung ang Israel ay may Diyos, dangan nga lamang ay nanilbihan sila sa ibang Diyos, tayo pong mga hentil ay tinuturing naman na walang Diyos. Or hindi natin kilala ang Diyos. Yan po ang katotohanan ng una mga kapatid. Hindi sa ating ibinigay ang pagtutuli, kundi sa Israel. Wala tayong kung Kristo, sila may pangako na Mesaya or Kristo, sila mayroong tipan, tayo walang tipanan ng pangako. Sila may kautusan, tayo walang kautusan. Nangingiling sila ng Sabat, tayo hindi natin nangingiling ng Sabat. Kung ano lang maisipan. Sila may Diyos, tayo walang Diyos. Yan po ang katotohanan na pinaalaala ni Pablo nung sinabi niya na ang kaligtasan ay biyaya. Hindi po ang gumagawa, mga kapatid, ng pagtutuli, hindi ang gumagawa ng mga kautusan, hindi ang gumagawa ng sumusunod sa Sabat. Kahit po tayong mga hentil na wala ng mga yon, ay tumanggap ng biyayang kaloob ng Diyos. At kung itutuloy pa po natin ang pagbasa, mga kapatid, sa talatang 13, datapat ngayon
Kung noon, hala po tayong Diyos, hala po tayong pagtutuli, hala po lahat sa atin yan. Dapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Inilapit na po tayo. Hindi po tayo ibinilang sa Israel, bilang Israel. Tayo po ay nilapit. Hentil pa rin po tayo. Pero tayo po sa pamamagitan ni Kristo ay nagkaroon ng pag-asa. Nagkaroon po tayo ng Diyos. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Ito po mga kapatid, ang napakagandang mensahe nito mga kapatid. Ang dalawa, ang Israel, na merong mga pangako ng tipan, may Diyos, at ang mga hentil na walang Diyos, walang tipan, ay pinag-isa niya sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Iisa lamang po ang ating kapayapaan. Kung ang kapayapaan ng Israel ay si Kristo, ang kapayapaan din po natin ay si Kristo. At iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay sa kanila. Balikan po natin mga kapatid ang ating presentation. Ang nagpapahiwalay po sa kanila, meron po silang pagtutuli. Nabasa po natin mga kapatid na ang Sabat ay pagtutuli, ihiwalay ang hindi natutuli. Sa kautusan, ang mga Sabat, ihiwalay ang mga hindi sumusunod ng Sabat. Gaya hindi sa mga pagkain ng baboy, sila lamang yan. May nagsasabi po kasi mga kapatid na ang pader daw po dito ay yung nasa templo, yung literal na templo na yung sa outer court. Ito po mga kapatid ay masasabi ko na walang katotohanan, although meron siyang pwede mong gawing basihan, pero hindi po yun ang katotohanan. Dahil ang sinasabihan po rito mga kapatid ay labas sa bansa ni Israel, labas sa bayan ni Israel. Ang templo po ay nasa Jerusalem, iyon po ay nasa bayan ng Israel. Sa mga katuwid, mga kapatid, ang pader na sinasabi rito ay hindi yung outer wall or yung outer court between inner court and outer court sa Gentiles, meron daw pader na nakaharap. Hindi po yon. Atin pong ituloy ang pagbasa upang ating malaman. Ano po yung pader na naghihiwalay sa atin? Na inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan, yan mga kapatid, maliwanag naman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Maliwanag mga kapatid na ang nagre-represent ng pader na iginiba ng Panginoon na inalis ay ang kautusan na may batas at mga palatuntunan. Ano po ibig sabihin nito mga kapatid? Kung itong mga Israel, mga Hudyo, dahil sa pagtutuli ay nabukod o nahiwalay sa hintil, o ang hintil ay nahiwalay sa kanila, at dahil sa kautusan, tulad nga po ng Sabat na inihiwalay ang mga hintil, sa pagkain ng baboy na inihiwalay ang mga hintil, ay inalis niya ang alitang ito. Hindi mo na po pwedeng sabihin, hindi ikaw na nagsa-celebrate, hindi ka nag-observe ng Sabat, hindi ka kabilang sa anak ng Diyos. Kumakain ka ng baboy, hindi ka kabilang sa anak ng Diyos. Kung Israel po, hindi ka tuli, na maliwanag na, hindi ka tuli, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Inalis po yan.
Inalis po yung kautusan na yan na nagpapahiwalay sa Israel at sa Hentil. Kaya po tayo ngayon ay may isa ng tao na tinatawag. Hindi dahil sumusunod ka dito sa mga kautusan na ito, ay ikaw lang ang maliligtas. Hindi po ganun mga kapatid. Inalis po niya yan. Inalis po niya yan at pinagkalooban tayo ng isang tao. So ang mga Hentil na walang kautusan na hindi nangingili ng Sabat ay iniligtas din na kagaya ng mga Hentil na merong Sabat o sumusunod sa kautusan. Ang mahintil na walang Diyos, ngayon ay nakikilala natin ang Diyos. Datapat tayo mga hintil ay kahit walang kautusan, pero may kautusan tayo ng pag-ibig. Hindi po dahil sila ay sila lamang ang may tipan, ay sila lamang ang ililigtas. Kasama po tayo sa iniligtas ng Panginoon. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan. Batas, mga kapatid, palatuntunan. Upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Ito po ang promise sa atin na siya'y naparito at ipinangaral ng kapayapaan sa inyong nalalayo. Kanino po? Sa atin na nalalayo, na walang Diyos, walang Kristo, walang kautusan, wala lahat. Naparito at ipinangaral ng kapayapaan sa inyong nalalayo at kapayapaan sa nangalalapit. Pinangaral din po sa mga nalalapit. Yun nga po, ipinangaral din sa mga Hudyo. Sapagkat sa pamamagitan niya, tayo may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Yan po mga kapatid, kahit po tayo, mga hintil, ay meron na po tayong, makakapasok na po tayo sa isang espiritu sa pamamagitan niya. Kaya nga hindi na kahit tayo o kayo, mga taga-ibang lupa, at maglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan ng kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Hindi po tayo ibinilang sa lupaing Israel, mga kapatid. Iba po yun. Tayo po isang bayan na ng Diyos ng mga niligtas. Wala na pong Israel, wala nang Hudyo, wala ng Gentiles, wala ng Griego, wala ng alipin. Isa na lamang po tayo. Tayo po'y pinag-isa, lahat yan. Walang nahihiwalay, walang nalalayo, walang nalalapit. Tayo po'y pinag-isa sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. At tayo, kahit mga hindi tayo nangingili ng Sabat, kumakain ng baboy, tayo'y makakapasok sa pamamagitan ng ating Panginoon sa isang espiritu sa ating Ama. Tayo po ay kabilang na sa bayan ng Diyos. At tayo'y hindi na nanalalayo. Ito po mga kapatid ang pangako sa mga hintil. Hindi po tayo binigyan, hindi tayo binigyan ng tipan. Hindi tayo noon una ay walang Kristo, hindi tayo mga tuli nung una, hindi tayo nangingilin, tayo mga walang Diyos. Kumbaga mga kapatid, napakasama nating tao.
Pero hindi po naging hadlang yan upang tayo iligtas ng Panginoon. Inalis niya ang kautusan na naghihiwalay sa dalawa at tayo'y pinag-isa. Hindi dahil sa pagsunod nila sa kautusan, hindi dahil sa mga sila'y bayan ng Diyos. Hindi ganon, mga kapatid. Kundi, mga kapatid, tayo iniligtas sapagkat sa bibiyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Maging Israel ka man, maging Hudyo ka man, maging Hentil ka man, mga kapatid, tayo'y niligtas sa pamamagitan ng sa biyaya. Tayo, dahil sa awa kaloob ng Diyos, tayo'y nangaligtas. Hindi sa ating magawa upang tayo'y mapuri. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo ngayon, mga kapatid, ay binuhay na kalakip ni Kristo. Hindi po dahil sa ating pamamagitan ng ating gawa, kundi sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. At tayo'y ibinawang kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalingitan kay Kristo Jesus. Sana po, mga kapatid, ay meron tayong natutunan sa maliit na pag-aaral na ito. At kung meron po kayong katanungan or comments, please feel free to comment. At please feel free to subscribe. At i-share po natin kung tayo may natutunan. At isa pa nga po pala, mga kapatid, sa mga nagsasabi na kailangan mong gumawa upang maligtas ka, o dahil kailangan kong umiwas sa mga kasalanan, or yung nagsasabi na yung mga sinasadyang kasalanan, ano po bang pag nagawa niyo po ba ang sinasadyang kasalanan, ano pa ang natitira na handog na pwedeng magbayad sa inyong kasalanan? Or anong kasalanan ang mapagwawala ng inyong kaligtasan? Dahil ang lahat po ng kasalanan, lahat, mga kapatid, ay binayaran na ng Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. At minsanan lang siya naghandog at naupo na siya sa kanan ng Diyos. Salamat po, mga kapatid, at sana po i-share ninyo ang salitang ito kung ito'y nakalulugod sa inyong pandinig at nakadagdag sa inyong kaalaman. Salamat po at magandang araw sa inyong lahat.